Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Praise the Lord. At dubling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Almeida at pag-alaala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at ang kanilang beloved children at sa inyo pong lahat. Maraming magandang araw po sa inyo. Sa mga beloved workers po, magandang araw po sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y lubos nagpapasalamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na muli ako po'y magbigay ng pasasalamat sa Kanya sa mga kapure-pure at pagdadakila ng Kanyang ginawa sa aming buhay magmula ng siya po ay aming makilala. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Muli pasasalamatan ko ang mahal na Panginoon kasi noong last April po, pagkatapos ng ating krusada po sa Melvin Jones, ako po ay nagkaroon ng karamdaman na hindi ko po alam noon na akala ko'y vertigo lamang po. Dahil bigla po akong nahilo na umiikot po ang aking paningin. Ako po'y nagsusuka ng 2 gabi. Hindi po kumakain hanggang sa huling pagsusuka ko po yung parang sipon na ang lumalabas. Hindi ko po maidilat po ang mata ko po ng mahigit 1 linggo po dahil pag idilat ko po ang aking mata, grabe ang parang umiikot talaga ang mundo ko. Kahit pangang sinuot po sa akin na damit, hindi ko pa kung anong damit ang isinuot ng aking anak sa akin. Ang pagkain ko po ay isinusubo pati tubig, kailangan may stroke. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, hallelujah. Ako po'y nagsusumamo sa Kanya, hallelujah, na sabi ko, mahal na Panginoon. Parang ayaw ko po ng ganitong buhay na kasi boring po ako sa loob ng kwarto ko po. Hindi po ako makaalis-alis sa aking higaan, nakahiga lamang po. Hindi ko po maiangat ang aking ulo sa unan. Parang napagod po ako, ang likod ko po'y pagod na pagod. Pinipilit ko pong bumangon, isandal ko po ang ulo ko po sa sandalan para naman hindi po maiano yung ulo ko. Nakipagpuri rin po ako paggawain, pinipilit. Sinisikap ko po talaga na mag-webcast kahit ganun po ang aking pakiramdam. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon na ako po'y unti-unti po na pinagaling. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Wala po tayong maaasahan kundi mahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magdadalawang buwan po na hindi po ako nag-recover. Bakit sabi ko? Bakit nakakasakit ako pero parang nagre-recover naman ako kaagad? Bakit ito magdadalawang buwan na hindi pa ako makalabas sa bahay? Sa noong sinabahan po ako ng aking beloved anak na sabi ko, magpa-check up nga tayo para kung alam ko nung ano. Yun nga, nalaman po namin na ako po na brain stroke pala. Amen. Kaya yun pala ang aking pakiramdam. At salamat sa mahal na Panginoon. Yan po unti-unti pong. Hanggang ngayon, meron pa rin yung minsan parang sumusumpong po yung kuwan ng ulo ko, yung mata ko. Ngunit alam ko po na mahal na Panginoon lamang ang nakakaalam kong kuwan. Amen. Ganun din po na pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon dahil last month din po nagkaroon ng rashes po ang aking itong September lang po. Nagkaroon din ng rashes ang aking beloved husband. Nag-fever po siya ng 1 linggo. Tapos magkatapos yung mag-fever, biglang naman pong nag-iba ang kulay ng violet na lahat sa paa hanggang mukha. Nag-rashes. Sabi ko, baka dinggi yan. Pero inuobserbahan namin, wala naman nagdugo sa kanya. Sabi ko, baka rashes lang ng fever. Pero hindi naman mataas masyado ang fever na niya. So noong medyo makalabas ng konti, sabi ko, samahan kita, pag-check up natin kung ano yan. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hindi naman po siya dinggit, kundi lumabas naman sa kanyang examination ay
infection daw, kung ano yung infection na yun. Hindi naman siya sa dengue. Maraming salamat dahil yan din po ay unti-unti pong pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus. Nais ko rin po pasalamatan ang mahal na Panginoon Jesus dahil po last year po, December at kung hindi ko magkakamali, ang aking mahal na apo na si Geek Gavin po ay nagkaroon din pala ng karamdaman na hindi pa namin alam noon. Nung kinuwento ng kanyang ama at ina, hindi ko po maiwas maluha dahil nagkaroon pala siya ng matinding fever na hindi rin po siya kumakain. Nag-iba rin ang kulay ng kanyang mukha. Nakaratay lang daw siya sa higaan. Minsan po na nagpupuri ang kanyang magulang. Siyempre bilang ama, parang naaawa. Sabi daw niya na, anak, gusto mo ibili kita ng tempra, inumin mo. Sabi daw ng aking mahal na apo, no. Just pray. Sabi daw niya, hallelujah. Diba? Parang iba yung boses niya na parang pinagalitan yung kanyang daddy. Nagpupuri naman sila noong oras na yun. So, sabi daw ng beloved lots na, hindi, huwag natin, siguro kinakausap ng mahal na Panginoon siya. Talagang may layunin ang mahal na Panginoon sa kanya, sabi daw ng kanyang ina. Praise the Lord. Amen. Tapos kinabukasan po, pinipilit daw niya na mag-swimming. Gusto raw niyang mag-swimming. Katatapos ng malakas na bagyo, no? Hindi ko lang maalala kung anong bagyo yung natapos. Close pa lahat yung mga noon. Pinipilit daw niya na mag-swimming nakaratay nga. So sabi daw ng kanyang mami, sige, punta natin, baka kinakausap siya ng mahal na Panginoon. So nag-search sila kung saan ang mga nakauban dito daw atas sa Pangpagata. Nung dumating sila doon, ang dumi-dumi daw, ang daming basura daw na parang halos hindi mo makita ang tubig. Puro basura ang nasa ibabaw ng tubig. So sabi nila, anak, ang dumi-dumi naman ng tubig. Hindi pwede naman na makaano tayo dyan. Pinipilit daw nung bata. So noong nila, ayaw daw niya yan na doon sa tubig, parang linalaro ng kanyang daliri yung tubig. So, sabi daw ng kanyang daddy, paano ito? Ayaw naman niyang lumusong. Doon sa kabila daw, may medyo malinis ng kunting swimming pool. So, lumipat po sila. Ayaw daw niyang lumipat. Talagang gusto raw niya doon sa maruming tubig. So, bumalik sila. Nung ng kanyang daddy, siyempre, hinahawi pa ng kanyang daddy yung mga basura. Ang saya-saya daw niya na talagang doon din nila makita na ang saya-saya ng kanyang mukha, nag-iba na bumalik na yung dating kulay ng kanyang mukha, na parang masaya daw siya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya noong sila ay umuwi, dumating sila sa tahanan, sa ilang araw, linggo na hindi raw siya kumakain. Nagulat na yung dinatna nila na kasama nila sa bahay na nagtatanong yung batang pagkain. Ang saya-saya daw niya. Nag-iyakan daw silang lahat. Praise the Lord. Dahil sabi nila, mabuti parang magaling ka ng galing sa nag-swimming. Sabi na nila, purihin ang mahal na Panginoon dahil kaya nga nung ikwento daw nila, sabi daw ng beloved folks, yan talaga, tingnan ninyo sa General Naaman, di ba sa maruming Iloca ang gusto niyang pupuntahan noon, kaya siya gumaling doon sa maruming tubig. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa ako'y lumuha dahil sabi raw nung bata noong siya po'y nakakasakit, why always me? Dahil ang batang yun ay medyo sakitin nga. Noong sinabi na yun, talagang naiyak to ako dahil ganyan din ako nung sabi ko, bakit naman parang lagi akong ganito? Sa dami-dami ng tao sa mundo, parang ako naman lagi ang nakakaroon ng karamdaman ganito. Nung sabihin ng bata, yung parang naiano sa akin din yun. Kaya sabi ko, ang bata-bata pa niya, parang alam pa niyang sabihin yun.
Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya lamang po ang ating pag-asa sa lahat ng bagay. Hallelujah. Praise Maraming God. maraming salamat po sa mga pagpapala, sa financial, material, higit po sa spiritual na pagpapala. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po naman. Praise the Lord.